Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by a certain Attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. All of which would basically absolve them ng kanilang mga kasalanan. Or at least, that's what they think. Dahil may hirit ang DOJ. Ang sabi nila, hindi naman daw agad-agad pwede silang gawing state witness. Kailangan nilang ibalik yung mga ill-gotten wealth and dapat rin daw mapatunayan nilang sila yung least guilty sa lahat ng sindikato. Natatawa ako sa sinabi. Parang sa simula pala nung una magkakasabwat na kayo. So paano ka magiging least guilty of them all? Magkakasama kayo or magkakakonsyaba kayo ng mga district engineers, ng mga contractors at ng mga politiko. So sino sa inyo ang magiging least guilty? On the one hand, pwede po sila maging state witness kung hindi nga sila most guilty. At yung testimony nila is absolutely necessary for the case to stand in court. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakonsyaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Meaning to say po, kung yung kasama nila sa conspiracy ay most guilty, sila din po ay pwedeng ituring na most guilty. Now the list doesn't really go that far. Ang sabi dito, hanggang 2022 lang daw yung mga nilista nilang pangalan sa Administrasyong Marcos. Which is weird dahil tulad ng nalaman natin last week, nag-umpisa sila sa mga flood control projects noong 2016 sa panahon ni former President at work from Hague Mayor ng Davao, Rodrigo Duterte. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo